Sabi na, ulit, sabi na kaibigan pastor, kaibigan, family. Let's turn your Bibles with me to the book of Philippians, and we will be reading verses 1 to 10. Bukas ang ating mga Biblia, Filipos, Kapitulo 1. We will read verses 1 up to 10. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are Philippi, with the bishops and deacons. Mas maganda yung saints, mga pagka-saints ng mga Kristiyano, no? Hindi tayo yung katulad ng mga katoliko na ang daming proseso, no? Eh, politika pa, ginagalitan mo ng politika. Kailangan may milagro pa, no? Kailangan magkaroon ng milagro. So tayo pong mga Kristiyano, dahil sa pananampalataya sa Panginoon, tayo po yung naging mga saints in Christ Jesus. Which are at Philippi. The church at Philippi was the first church in Europe, in Greece, no? And nag-stand out dito sa Philippi. Ito yung kauna-unahang Iglesia Baptist sa Europe. With the bishops and deacons, praise be unto you and peace from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you. Always in the prayer of mine, for you all, making request with joy. As I've said in the past, ang tema nitong Book of Philippi is joy. Napakaikling episode ito, pero the word joy, rejoicing, was mentioned about 12 times. And in one of the most unlikely place. Because when Paul was writing this, when he wrote this, he was in prison. Supposed to be, wala joy mo dyan no? O hindi ka matutuwa Yun nga, dito natin napapatunayan na ang katuwa ang Kristiyano o yung ligaya ng Kristiyano ay hindi nakadepende sa kung anong iyong sirkumstansya. Unlike the joy of this world, yung happiness ng mundong ito depends on right happenings. When the happenings are not good or not favorable, it affects their happiness. Pero sa Kristiyano, ang ating joy hindi po nakadepende sa sirkumstansya. Ito ay nakadepende sa ating relasyon sa Panginoon. Tama at tayo po'y nasa mabuting kalagayan. Tayo po'y gigising sa piling ng ating Panginoon. Kung doon lang tayo magdusa, maghirap, persecute, o mag-suffer sa mundong ito, pagdilat ng ating mga mata, tayo po'y gigising sa piling ng ating Panginoon. And that's what gives us that sense of satisfaction and confidence and security. Ay yung ating joy ay hindi ko yan napitinag kahit anong circumstansya ang ating kinarawanan. Aside from that, itong Philippian Church, hindi na ito mayamang simbahan. Napakahirap nga nito, kaya nung sila magsimula ang kolekta ng itutulong sa naghihirap na simbahan sa Jerusalem, si Halos Apostol Pablo ang pumipigil na kunin yung kanilang koleksyon 2 Corinthians chapter 8. But they pressed. Sila yung nagpumilit na bigyan mo kami ng part. Kayaan nyo kaming makabahagi sa ganitong ministry. Kaya sabi ni Paul, out of their poverty, they abounded in their liberality. So hindi hadlang ang kakulangan, kapukusan, para isang Kristiyano ay maging liberal sa kanyang bibig. Ito po ay nakadepende pa rin sa ating puso. So dito natin makikita na joy is not dependent on happenings, but it's on our relationship, proper relationship with God. Dito, joy, ito ang theme ng Philippians, joy. Making request with joy. For your fellowship in the gospel, from the first day until now, if you remember the 8 things, the Christians fellowship with, or fellowship together.
fellowship of the gospel, fellowship in prayer, fellowship in warfare, Christian warfare, ano ba yan? Fellowship in participation in good works, ano? Yan po ang ilang mga bagay na kung saan nagkakaisa mga anak ng Panginoon. One of that is fellowship in the gospel. From the first day until now, be confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ, or until the coming of our Lord Jesus Christ. Even as it is fit, or it is just fit for me, to think this of you all, because I am you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. For God is my record how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. There is mentioned, the first element of godly or spiritual growth, love. And this I pray, that your love may abound yet more and more. Yun po yung first element of growth in godliness or spiritual growth. Alam niyo ba yung mga 5 elements, of spiritual growth? You still remember? Of growth. So yun po lahat ang ating aim, of spiritual growth. Pero limang elemento na nakapaloob sa paglalong niyan. First is love. Second is excellence. Number 3 is integrity. Sincerity. Good works, fruits of righteousness, and finally is the praise. And I hope you will be finished this day, sa lahat ng mga. So tayo po ay nasa pangatlo na ng araw na yun. We'll be talking about integrity or sincerity. So the word used in the King James is sincere, So mamaya po, aralin po natin yan. So review lamang natin, Love, there are 5 things the Bible tells about love. Anong ilang bagay na binabanggit ng Biblia tungkol sa pag-ibig? Pag-ibig ay mula sa Panginoon. It is of divine origin. It is decisive. Agape love is decisive. Hindi ito dependent or hindi ito reactionary. It is intentional choice. Yan po ang agape love na dapat na ine-aim ng lahat ng mga Kristiyano. Ang ating pag-ibig ay hindi nakadepende sa loveliness ng object, but on the character of the giver of love. Kagaya ng pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon while we were yet sinners. Hindi kung kailan tayo naging lovely, tsaka tayo hindi ng Panginoon. So, yan ang dahilan ng Panginoon, sinasabihan tayo na love your enemies. Hirap, hirap i-apply. Ayaw nyo mag-i-apply yung love your enemy. Hindi ho, because our most natural reaction to an enemy is to fight the enemy. To return evil for evil. Ang doktrina ng ating Panginoon is, be not overcome by evil, but overcome evil with good. And do not recompense evil for evil. Do not return evil for evil. At kung kailangan natin gumante, hindi tayo gagawa niyan. Diba? Sabi sa Roma, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord.
And repeatedly, you will come into situations wherein that will be challenged. So, challenge yan, ano? Matetest yan. I-apply natin, ano? Kung ma-apply o hindi. At sa maraming sitwasyon, yan po bubulaga sa harapan natin yan. Pa-practice ko ba ito? O makikinig ako sa dinidikta ng aking nag-aalip ko yung damdamin. Oo, nag-aalip ko yung damdamin. Magagalit pa ako, magre-retaliate, o remain civil, remain cool, remain calm, bigay sa Panginoon, ano, ang pag-deal sa tao. Mahirap, ano, pero yan po ang doktrina na ating Panginoon. So it is decisive, it is divine, it is de facto, it is real. It is dynamic because it grows, it is alive, lumalago yan. Kaya sabi niyan, I pray that your love may abound. Kasi kaya nag-abound, it is alive, buhay, it grows. And then it is discerning, it's not blind. Love is not blind. No? Mga tao na, ba't yung sa inilig mo hindi naman karapat dapat ng tao niyan, responsable. Umiibig ako Umiibig ako hindi ito rin na pag-ibig yun. No? Siguro, infatuation. Pwede natin sabihin na infatuation. Ano ba ibang word pa sa infatuation? Ano ba ibang word sa infatuation? Is that infatuated in the person? Oo, kasi pagaling siya mag-basketball Kasi lang, hindi lang naman tungkol sa basketball ang buhay ng tao Di ba? Kumaka ako, galing niya mag-dribble Bakit? Ang buhay ko, puro dribble na lang ang buhay. Gagawin ng tao. Marami kaya napaibig at nayatik Asang katawan. Magaling. Skill. Kasi hindi lang naman yan tungkol sa buhay ng tao Kung nagulanan ka, hindi mo sasabihin love yan. In love ako Hindi love yan. Because true love is not blind. Because love is discerning. At paano nag-grow ang love? It grows in knowledge. Nag-grow yan sa knowledge ng salita ng Panginoon. Kaya siya nagiging discerning kasi nga, nag-grow sa knowledge Ano ba yung knowledge? Knowledge of the truth. Pag nag-grow ka sa kaalaman sa katotohanan, lalo ka nagiging discerning. Kakaroon ka ng wise judgment. Then, excellence. Ano yung excellence? Approving things that are excellent. Ano ba yung mga excellent things? Excellent things are the thoughts, words, deeds, attitudes. That are approved by God. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. So the meaning of the phrase, approve things that are excellent, is to find out, analyze the best way to serve God. So it's not merely trying to discern what is good and wrong, what's true or false. Because even the demons can do that. Kahit ang mga demonyo, alam nilang right and wrong. When you say approving things that are excellent, it goes beyond discerning what is bad and good. It goes beyond knowing what is true from false. Hindi lang yan ang ibig sabihin nun. Approving things that are excellent. Approving things that are excellent means you're trying to find out what is honest, what is true, what is best, with the intent of what? With the intent of living accordingly. Na para pag nalaman mo, yun ang ipapractice mo. Yun ang ipapamuhay mo.
Kasi kung aalamin mo lamang, i-approve mo lang kung tama at mali. Para lang malaman. Eh, kahit mga demonyo, kaya gawin yan eh. Kahit mga unbelievers eh. Di ba? Kahit mga unsaved, alam nila tama at mali. Because they are all moral beings. Konting honing lang yan eh. Konting ano lang yan eh. Konting hasa lang eh. Konting hasa lang sa moralidad. Alam mo na yung moral right from moral wrong. Kaso alam, hindi lahat ng tao na alam ang tamang gawin, eh ginagawa ang tama. Pero ang ibig sabihin po ng approving things that are excellent, aalamin mo kung ano yung tama with the intent of living accordingly. Na kapag naalaman mo yung best way na gustong gawin ng Panginoon natin, eh yun ang susundan mo. Yun ang ipapractice mo sa buhay mo. So that is what we mean by proving things that are excellent. No? And Christians who would love to live at the noblest level of devotion to God. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 22, sila po ay mga single-eyed. When I say single-eyed, they are focused. If thine eye is single, sabi ng Panginoon, how great is your light? Maliwanag. Pero kung ang tao po ay parating hati, no? Parang meron pa rin reservation. Parang meron pa rin natitira para sa pagmulto. Meron ka pa rin hindi ma-give up. Kumbaga, hindi pa rin total ang iyong surrender, ang iyong commitment sa Panginoon. Kumbaga, committed ka sa Panginoon, except, parang ganun eh. Oo, meron pa rin natitira eh. May konti pang reservation eh. Oo, Panginoon, talagang magandang sumunod sa iyo, magandang maglingkod sa iyo. Pero pwede bang tungkol sa bagay na ito eh, itira ko sa akin, pwede bang ako mag-decide? Pwede bang ako yung masusunod pagdating dito sa bagay na ito? Parang ka na ano? Panginoon, willing po isuko ang lahat sa inyo, pero pwede po bang itong tungkol sa bagay nito, pwede bang ako ang masunod? Ako yung magpapasya? Pero pa rin natin sila. So, hindi ho dapat gano'n. Kailangan focused, single-eyed. If thine eye is single, sabi ng Panginoon. Talagang buo. Nakakalungkot, maraming Kristiyano, ang bilis ma-distract. Kaya nung nasabi ko last time, no? Bilis natin ma-distract. We get so easily distracted. Madali tayong mag-react sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga dumadating na mga sirkunstansya. React lang tayo ng react. Kaya sabi ng Bible, we are like children being tossed to and fro. Ang bilis natin padala, patangay, by new interests or whatever, new ideas that come up of our mind, lumilitaw sa utak natin. Ang bilis natin mag-react yan. Pero kung tutuusin lang naman sa buhay natin, kaunti lang may value dyan eh. Di ba? Kaunti lang talaga mayroong eternal value. Kaunti lang. Marami sa mga pinagkakaabala natin, most of these are what? Temporary. Hanggang panglupa lang. Hanggang doon lang ang value niya. But things of eternal value, kaunti lang yan. Maganda po na kung maaari dyan tayo makapagbigay ng masigit na atensyon. Focus. That separates the mature from the immature. No? Then magkakaroon ng dividing line. Ano ba talaga ang binibigyan mo ng prioridad sa buhay? Atensyon. Nasaan ang puso mo? At kung ano yung pinapahalaga mo, sabi ng Biblia, doon ang puso mo eh. Lalo yung verse, was it in Proverbs? For where your treasure is, ano sa'yo? Where your heart is, where your treasure is. For where your treasure is, there will your heart be also. Nasa Proverbs siya tayo, no? Or sa Gospels. Matthew. O for where your treasure is. Ano bang tinetreasure mo? At kung ano yung mahalaga sa puso ng tao, nakikita mo puso niya eh, nandun ang puso niya. Diba? Nakikita mo yung devotion niya sa bagay na yun. Nakikita mo yung ano? Matthew 6:21. Kung ano yung bagay na nandun ang pagpapahalaga mo, anong may value para sa'yo, nakikita mo ang puso ng tao din. Nakikita mo kung gano'n sila ka-devoted.
Sabi niyo yung mga Chinese, no? No offense to anyone particular. Pero mga Chinese, nasaan ang mga anong mahalaga sa kanila, di ba? Well, makikita mo yung heart nila sa ginagawa nila. Kita mo yung binubuhos nilang atensyon, panahon, sa pagtatrabaho dahil atin yung may halaga sa kanila eh. Ang pinapahalaga nila ay kayamanan. Malaki ang pagpapahalaga nila sa wealth. Kaya makikita mo yung puso na binibigay nila sa kanilang ginagawa. Kaya kung mahalaga sa atin ay gawain ng Panginoon, makikita rin yan sa puso na binibigay mo. There will your heart be also. Makikita mo yung devotion ng tao sa kanyang ginagawa dahil mahalaga sa kanyang ginagawa niya eh. Importante sa kanya yan eh. Pero kung walang masyadong halaga sa iyo yung ginagawa mo, wala. Hindi mo makikita yung puso ng tao sa kanyang ginagawa. Parang nandyan, pero kita mo, pwede rin wala, pwede rin nandito, pwede rin wala. Hindi mo makikita yung talaga, andun yung damdamin niya, andun yung puso niya. Wala nga doon yung treasure niya eh. Hindi niya tinetreasure yung ginagawa niya. Dahil hindi yun ang may value sa kanya. So, malungkot kung maraming Kristiyano po ay madaling madidistract. At kung hindi po mag-iingat, kahit yung mga season, at yung mga lingkod ng Panginoon, there's also a possibility that their heart may also grow cold. Which took place in Revelation chapter 2, verse 4. Sabi ng Panginoon sa Ephesian Church, "But I have somewhat against thee, that you have left your first love. You have grown cold. Nanlamig ka na. Nawala na yung dati mong init. Nawala na yung passion sa ginagawa ko. Nawala na yung passion mo sa ginagawa ko. Nawala yung init. You have left your first love." Diba? Nangyari yan sa mga tauhan sa Biblia, Bible times. Demas have left me. Having loved this present world. Kaya nga, parati po natin dapat binabantayan yan, inaalagaan yan. No-nurture natin yan by prayer. Kaya sabi ni Paul, I pray that your love may abound yet more and more. Kasi pwedeng na yun eh. Wala namang stagnant eh. It will either progress or will regress. It will either grow hot or it will grow cold. Pero walang permanente. Kaya dapat po pinapakalagaan niya, binabantayan. Philippian Church, there's a need for Paul to remind them. Napaka-godly ng Philippian Church, pero nare-remind pa rin sila ni Apostle Paul. Because of that tendency, yung tinatawag na entropy. Spiritual entropy. Yung entropy. The second law of thermodynamics, that everything in this world deteriorates. Yun ang sinasabi sa, I don't know if it's Psalms or Book of Isaiah na the things in this universe will grow old like an old garment. Lahat naluluma. Everything grows like an old garment. Kaya kahit itong sun na meron tayo, hindi yan kasing init nung unang nilalang ito ng Panginoon. Lumalamig. Pero huwag niyo sabihin na parang baliktad yata, painit, salit na palamig. Kung naluluma ang sun, dapat palamig yan, hindi painit. Eh bakit painit ang panahon? Totoo yun, kaya painit dahil sa greenhouse effect. Kaya painit dahil manipis na ang ating ozone layer. Kaya mainit. Yung mga singaw ng mga ginagawa natin, natatrap lang. Because of the smog din sa ating atmosphere, hindi makarelease. Kaya greenhouse effect, kaya umiinit. Pero sa totoo lang, ang araw, palamig yan ng palamig. It does not have the same energy the first time God created it. Dahil ang lahat ng bagay po ay nag-deteriorate physically and spiritually. Kaya kung di tayo magbabantay, habang tumatanda ang mananampalataya, baka saling na painit ka, ay lalo ang palamig ng mananampalataya. Maaring yung physical activity mo, sa gawain ng Panginoon, maaring malesen yan eh. Pero hindi sana yung spirit eh. Yung spirit mo. Diba sabi na po sa Paul, sino nang hina? Sino nang hina? Hindi ako nang hina. Sabi niya.
Ang aking katawan ay nangihina sa araw-araw, pero hindi ang aking espiritu. Hindi ang aking kaluluwa. Kumbaga yung alap mo, yung espiritu mo sa paglilingkod sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, hindi na babawasan. Lalo kang nag-grow yan. Bagaman ang physical activity mo, maraming maaaring magbawas dahil nag-grow old yung katawan natin eh. Yung dating resilience mo, nawawala yan eh. Yung dating endurance mo, mawawala yan. Ano? Pero yung espiritu mo, natapatin na yan, nag-grow. Lumalakas sa araw-araw, yung sinasabi niya. Apostle Paul. Okay? So throughout history of the church, wala na hanggang ngayon. Yung kung mga discerning people, people who approve things that are excellent have been in short supply. Pakaunti na, pakaunti. Lalo pa ngayon, ang ministry. Masyadong na yan. Hindi na masyadong sikat. Hindi na in. Sa mga mananampalataya ngayon, kahit sa circle, ang mga mananampalataya, more on tungkol sa negosyo, ano bang lucrative business, ano ba ang magandang pasukan, ano bang magandang negosyo, ano bang hanap buhay ang maganda, saan ba tayo kikita o magiging makikilala, Pero yung mag-iisip tungkol sa gawain ng Panginoon, kaya magpastor ako, parang wala na yung wala nag-iisip na Kung meron pa, dinidiscourage pa. Ano kung sinasabi mo? Minsan, magulang pa, Dinidiscourage pa yung anak. Ano sinabi mo? Kahit wag lang pagpapastor. Walang future niya. Walang future. Kung mabigat, pagdating sa gawain ng Panginoon, marami po nalalamig na rin. Kahit sa circle, mga pero sa totoo lang, mga kapatid, ang gawain ng ministeryo, napaka-demanding yan. Nangangailangan niya ng mga multi-talented. At hindi lang talented, multi-gifted na mga tao. Kasi multi-task ito eh. Sa totoo lang, mag-manager ka ng isang trabaho, kumpanya, after 8 oras, tapos sa trabaho mo eh. Maliban na lang iba, may makilagilan na pagkatapos ng trabaho, nag-uwi pa ng trabaho. Pero pagpapastor, on-call yan, 24 hours. 24/7, di ba? Hindi pwedeng sabihin, huwag nyo nga akong tatawagan, natutulog na ako. Hindi pwedeng sa pastor yan Parang doktor yan di ba? Ang doktor, on-call yan. Hindi ka pwedeng tatanggi sa pasyente. Maganda yung trabaho dahil mas madali dahil ang tao makapakilos mo dahil may sweldo. Diba? Magpakilos ka ng volunteer. Matagal na panahon. Diba simbahan ni Army of Volunteers here? Diba? Ang kumpanya madali-dali dahil pag hindi nagtrabaho, i-fire mo Kaya motivated magtrabaho yan dahil sweldo. Ikaw walang sweldo, hindi natatrabaho yan. Mapapakilos mo yan dahil either matagdagan siya o mapabawasan siya ng sweldo. Makakompensate siya. Pero tayo ka ng simbahan na army of mga volunteers. Bigat siya. And for a long, long time. Bigat siya. Hindi ito basta-bastang trabaho, hindi basta-bastang gawain. Saka pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi ito basta-basta sa mahina-hina ulo. Dahil sabi ng Biblia, cursed be he that handleth the word of God deceitfully. You handle the word of God deceitfully, sumpain ka. Parang nangyayari kay Soriano. Alam niyo po yung nangyayari kay Soriano? Wala na pinagkaiba kay Brad Pitt Kilala niyo ba si Brad Pitt? Sino ba yun? Si Isko. Hindi, Isko pa rin Si Isko. Yung writer ng Janet Marcia. Along the way, Isko. Si Brad Pitt. Alien.
Oo, dating doon. Walang sa pinagkaiba ron eh. May mababasa ba? E parati naman may babasa eh. Kung mag-aanap ka lang ng mababasa, marami kang mababasa. Pero ang tanong, may interpret mo ba ng tama yan? Tanong doon eh. Kung mababasa lang, marami kang mababasa. At Diyos daw may puwet. Dahil may luklukan, nakaupo. Pero makakaupo ba naman sa luklukan, walang puwet. Eh kung yun lang gusto mong patunayan o gusto mong mabasa, may mababasa ka naman. Pero hindi pag-interpret yun. Hindi pagpapaliwanag mo. Dahil kung ipapaliwanag mo, papatawa lang yun eh. Diba? Paano magkakaroon ng puwet ng Espiritu? John 4:24, God is a Spirit. And then that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Eh, bakit meron tayong mababasa na ibang part ng Diyos? Pinakita kay Moses. Eh, kung gusto ka lang magbasa, may mababasa ka nga eh. Kaya kung gusto mong mabasa, may mababasa ka. Pati USA, nasa Bible kung gusto mo eh. Kung sulat mo lang yung Jerusalem, may USA din eh. At ang gusto mo hanapin, nakikita mo dyan. Gusto mo makakita ng UFO? Pero UFO, kung gusto mong interpret ng UFO, yung Ezekiel chapter 1, the wings that revolves around the wings. Kumbaga, sa wheel na umiikot sa wheel. Kung gusto mong palitan rin ng UFO yan, hindi nagiging UFO yan. Pero nag-interpret ka ng Bible. Kaya hindi uubra yung hindi nag-aaral eh. Kaya kung anak ninyo may talento, utak, mukhang gusto magpagamit sa Panginoon, sa ministry ng pangangaral ng kanyang salita. Yan ang kailangan ng ministry eh. Kaya nga maraming gawain ng Diyos, naging disgrace eh. Naging kahihiyan. Dahil sa mga tao na hindi marunong i-handle ang salita ng Panginoon. Naging kahihiyan sila. To the point na yung iba, naging loko-loko mga eh. Nabaliw. At anong testimony nila? Kababasa ng Bible, kaya nagkaganyan. Hindi na ipaliwanag, baliw. Kaya nagiging disgrace ang ginagawa nila dahil hindi sila marunong sa Biblia. Kaya kung anak po natin may utak, binigyan ng Panginoon ng talino, pangunawa, at parang gusto niya magpagamit sa ganyang ministeryo, eh dapat yung sinusuportahan niya. Dapat po yan hindi suportahan, panalangin yan, hindi discourage. Ako dapat, nasa malaking kumpantsakan, malaki sahod ko pagka bukas. Ministry, wala. Sabi walang future. Kaya in short supply, people who are discerning are in short supply. Pero paano po mangyayari sa atin yung maging mahusay, in approving things that are excellent? 1 Corinthians 2:14. Ano sabi ng 1 Corinthians 2:14? Nasa inyo ba ang isipan ng Panginoon that you might teach Him? For who hath known the mind of the Lord that He might instruct Him? But we have the mind of Christ. Ano yung mind of Christ? Mind of Christ refers to the revelation. It refers to the Bible. But we have the mind of Christ. We have the revelation of God. So, paano po tayo magiging discerning? Paano tayo matututong mag-unawa, mag-understand, mag-unawa ang salita ng Panginoon? It will come in what? Constant acquisition of truth. Kailangan po ang constant study. Study. To show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing or rightly categorizing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. Tamang pag-analisa ng salita ng Panginoon. For precept must be upon precept. Line upon line. Here a little. Sabi sa Isaiah, di ba? Konti-unti. Pag-analyze ang salita ng Panginoon, inaaral yan. Hinihimay-himay. Paano mangyayari yan? Constant study. Acquisition of divine truth.
Dahil dyan mo ibabase yung mga narinig mo, yung mga philosophies, worldly philosophies, mga worldly standards, dyan mo ibabase. Kailangan nasa ka sa tama. Parang counterfeit yan eh. Para matuto kang mag-detect ng mga counterfeit, kailangan sanay ka sa genuine money. Pag harap ka sa tama, madali ka mag-register madali ka mag-detect ng maling aral, ng maling narinig. Kahit sa mga pananaw sa buhay, ang pagkakanaadap ko, pananaw ng Biblia, yan ang mind of Christ eh. Ano ba yung mind of Christ? Yung viewpoint mo, nakabase sa viewpoint ng Diyos, sa pananaw ng Diyos. Kaya nga, let this mind be in you. Be not conformed to this world. Iba philosophy ng mundo eh. But be transformed by the renewing of your mind. Kailangan ma-adapt natin yung mind ng Panginoon. Mind ng Panginoon. How it views things. Kung paano niya tinatanaw ang mga bagay-bagay sa mga Panginoon. Ganun dapat ang pananaw natin na-adapt. So, paano natin ma-acquire yan? Constant study. Meditations of the Word of God. Acquisition of truth. Inaaral ang mga sinasabi ng Panginoon sa bawat issue. Sa bawat issue, ano bang sinasabi ng Biblia sa issue nito? Tungkol sa bagay nito, ano sinasabi ng Biblia? At kung ano sinabi ng Biblia, yan ang dapat na sinusunod ko. So the discerning Christian cannot be a victim of his emotions and personal impulses. If we are to successfully achieve our spiritual goals, or to achieve spiritual excellence, kailangan yan, hindi ka na nakadepende sa emosyon mo o sa mga impulses. Hindi ka biktima. Wala, nadala ako ng emosyon ko eh. Nadala ako ng damdamin ko eh. Hindi ko pwede yun. Parang at that moment, ito yung most natural thing to do eh. Parang ito yung mas pinaka-natural na dapat mo nang gawin eh. At that particular moment eh. Hindi yun eh. Kailangan mag-focus ka muna eh. You are in a certain situation, medyo mag-focus ka muna. Pero muna. Ano ba sinasabi ng Bible? So ganito mga sitwasyon, ano bang sabi ng Biblia? Practice mo yan. Hindi yung immediately, hindi ka nag-isip. Agre-react ka na kagad. Agad-agad, impulsively, ito na yung reaction mo, ito na yung gagawin mo. Hindi ganun eh. Medyo iinga ka muna ng malalim at mag-iisip. Sa ganito mga pagkakataon, ano sinasabi ng Biblia? Ano sinasabi ng Panginoon? Ano dapat ako mag-react sa ganito mga pagkakataon? Ganun dapat eh. At kalimitan niya, opposite sa nararamdaman natin. Nakaniwan. Lalo na sa mga persecution, lalo sa mga mistreatment, ang natural reaction natin din, yan eh. Render evil for evil eh. Diba? Pero titigil ka muna, mag-iisip ka muna. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa ganito mga pagkakataon? Ano ba ang ginawa ng Panginoon nung siya nasa ganito rin sitwasyon? Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Di ba Panginoon nag-pray? Father, forgive them, for they know not what they do. Si Stephen ang binabato. Anong sinasabi ni Stephen? Do not put this thing into their charge. Hirap kawin yun, no? Pero mga kapatid, yan ang itinuturo sa atin dito. Yan ang iniaaral sa atin. Okay. So Christian character at its highest level comes from a divinely implanted and ever-growing love. At paano nag-grow yung love na yan? Through understanding, rich understanding, and obedience to the divine truth. Hindi pwedeng mag-grow ang love na hindi nakadepende sa truth. At hindi ka rin magiging discerning kung wala ang truth. So maraming importante ang truth. Sabi ng panalangin ng Panginoon, John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Kaya nga ang Bible, tinatawag na canon. Ano yung canon? Stick. Measuring stick. Measuring stick. Ano yung measuring stick na yan? Yan sinusukat. Yan ang panukatan.
Ang opinion ko ba sinasakayunan ng Biblia? Yan sinusukat mo yung opinion mo Kung sinasakayunan ng Biblia, tama yan. Ito bang nararamdaman ko, kung ipapantay ko sa sinasabi ng Biblia, sasakayunan ba ng Biblia? Ganitong lamdamin. Pag hindi sasakayunan ng Biblia yan, mali yan. Kailangan papantay yan sa sinasabi ng Biblia. Yan ang panukatan. Diyan tayo tutuwid. Diyan tayo lalago at diyan tayo tutuwid sa katotohanan. Sanctify them through thy truth. And where can you find truth? Thy word is truth. There is a need for a constant study of the Word of God. Now let's go to Philippians chapter 1, verse 10. That ye may approve things that are excellent, and then that ye may be sincere. Another that. Ano yung sabihin ng word na that? Pundasyon yan. Kumbaga, nakadugtong yan. Bali, ang pagkakasunod yan, I pray that your love, first, your love may grow. That you may approve things that are excellent. Sabihin, para magampanan mo yung approving things that are excellent, kailangan mo you must grow first in love. Paano mapalago yung love na yan? Truth. Because love will produce obedience to the truth. If you love me, keep my commandments. When you do that, you will be able to approve things that are excellent. And then sa verse 10, sabi niya, meron na naman that you may be what? Sincere and blameless until the appearing of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, magagampanan mo ang number 3, magkakatotoo ang number 3, kung nagkakatotoo sa iyo ang number 2. At magkakatotoo sa iyo ang number 2, kung nagkakatotoo sa iyo ang number 1. Sequential yan. Hindi ka pwedeng mag-jump doon sa good works na wala sa iyo yung sincerity. Hindi ka pwedeng mag-jump na, ako nag-glorify na sa Panginoon. Nag-glorify na ako. Hindi naman nangyayari sa iyo yung good works. Saan ba nag-glorify ang Panginoon? Di ba sa good works? Kumanta ka ng kumanta. Maghihiyaw ng praise the Lord. Glory to God. Pero wala kang mabuting ginagawa. May nangyayari ba dyan sa kahihiyaw mo na yan? Ang sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine, that they may see your good works and glorify your Father, which is in saan ba nag-glorify ang Panginoon? Di ba sa good works? Di ba yan yung ultimate goal ng Panginoon sa pag-create niya sa atin? Ephesians 2:10. Ano sabi ng Ephesians 2:10? For we are His workmanship, created unto what? Created unto good works. Dahil yung pagganap po natin ng good works, yan ang magre-resulta to the glory of God. People will praise God because of what we do. Because of our testimony. God will be glorified. At yung papuri ng tao, yan ang nag-a-affirm sa glory ng Panginoon. That indeed, God is worthy of our glory. Pinapupurihan siya kahit ng mga unsaved. Because of our good testimony. Saan namin kita good testimony? So good works. And one thing included in good works is what? Soul winning. Proverbs 11:30, but the fruit of the Spirit is a tree of life. And in fruit of the Spirit, fruit of righteousness, good works. And one of that is, he that winneth souls is wise. Isa yan sa mga good works, ipe-perform ng Christian. So hindi ka pwedeng mag-jump sa 5, sa jump sa 4, na hindi ka muna nag-grow sa 1, sa 2, and then sa... Ngayon, ano ba yung integrity or sincerity? Verse 10. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense. Ano ba itong sincere na ito? First of all, makikita natin yung progression, no? From love to approving things that are excellent, and then to integrity. There is the progression. And to have integrity is to be sincere and blameless until the day of Christ. And the word sincere, the word sincere has two possible meanings. One meaning is that of sifting. Yung sinisip sa... Siguro ito yung nakapag-distay ng buhangin. I-distay ka ng buhangin para masala yung mga lalaki, tatapon.
Oh, and then yung mga maliliit lang na pumasok dun sa butas, yung sieve, yun ang gagamitin. Di ba minsan sa grade, ginagamit din yan. So, if that is true, etymologically, ang idea is to separate true from false and right from wrong. So, that's one meaning. So, isa pang meaning ng sincerity, yung pong showing it under the sunlight, or yung i-test mo siya by means of the sunlight. Ang isang magandang illustration yan, yung mga pottery ng panahon ng Roman Empire. Ang pottery nila ng araw, napaka-fragile, napaka-nipis. Ngayon, kapag papasok na nila ng kiln para patuyuin, usually nagkakarak. At yung mga kitindahan ng pottery, mga vase, para mabenta kahit may damage, yung mga cracks na yan, siselyuhan nila yan ng wax, dark wax. Na kapag ipinahit mo yung wax na yan, pupuno yan dun sa mga cracks. And then, pag ginlace nila yan, o pininturahan na yan, wala na, hindi makakita. Ang problema lang yan, pag yung container na yan, yung vessel na yan, ilagay mo ng mainit, nalulusaw yung wax. At pag nalusaw yung wax, makikita mo, tutulo na yung nilagay niya. Yung pala may crack. Kaya yung mga nagtitinda na gustong i-promote yung kanilang yung integridad ng kanilang produkto, may trademark yan. The trademark is, naran yung express sincera? Latin words. Parang meron rin po dyan na sa mga sincera, trademark yan, sabihin, walang crack yan. Mahusay na produkto. So, nung araw, ganyan ang sistema, Ngayon, yung mga marunong, para malaman nila yung produkto na reject, tsaka hindi. Kasi ordinary life, hindi mo halata Pero yung mga marunong, lalabas na siya, titingalayan sa langit, gagawin niya sikat ng araw. Marireveal yung linya ko sa may crack. Pwede ito, reject ito. Then, sabihin ng integrity. Itetest mo yung sarili mo sa liwanag ng salita ng Panginoon. Ito bang nararamdaman ko pag itinest ito sa salita ng Panginoon, papasa. Sisip mo yan parang sasalang mo yan Tatry mo yan Papasa kaya ito sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Uubra kaya ito. Hindi pwedeng pagtakpan niya naman mga outward mga pagiging religious mo. Palasimba ka, palabigay ka, prayerful ka. Ano yan? External lang yan External yan. Pwede ma-fake yan. Ang mga Pharisees matindi nga sila dyan, di ba? They make broad their phylacteries. External lang yan, external piety. Pero ang totoo, ano ba talaga totoo? Yung spirituality ba talaga? So, ano magdedetermine yan? Salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Hebrews 4:12, di ba? Sabi ng Hebrews 4:12, so the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow. And is a what? Discerner. It is a critic. The word of discerner means it is a critic. Hindi tayo magkikritik sa salita ng Diyos. Ay dapat ang kinikriticize ang salita ng Panginoon. It is a critic, discerner of what? Of our thoughts, of our intents, yung mga saloobin natin, yung mga feelings natin, damdamin, mga attitude natin. Sino magkikriticize niya? Salita ng Panginoon. Diyan ibabase yan. Diyan natin kukumpara yan. Yung mga hindi tunay, makikita nyo. Kahit anong palabasa ka ng Biblia, kahit anong palasimba mo,
Pero may problem sa spiritual life mo, sa spirituality mo. Pagka yan ay pinadaan sa pagsubok, persecute ka halimbawa, o tinest ang pananampalataya mo, yan magkakaalaman yan. Ibigay ba yan? O titindig yan na pag bumigay, kulang pa sa integridad. Kulang pa sa integridad. Kailangan mo pang palaguin aking pagkakasyan. Kailangan mo pang improve. Kasi tinest ako bubagsak ako sa test. Hindi umubra. Kasi sa totoo lang, pag nagpalataya natin, itetest yan susubukan yan masusubukan. Kapag hindi mo na i-practice yung proper Christian attitude or proper Christian reaction to a given situation, failure yan. Kailangan mo mag-improve sa area nila. So ano yan continuous growth yung level of maturity. So nababo tayo sa punto ng level ng Panginoon kahit na lang Apostle Paul. When he was revived, he revived na again. So naabot tayo sa ganang level. Okay, tayo dito kayo. Salamat po Ama sa mga palaala ng salita. Salamat Ama sa liwanag na hindi pinakita Ama. Naunawaan Ama sa mensahe sa akin. Magalayin po Ama sa tuloy na unawa sa bawat isa at sa papalakas sa pagmamalakas. Salamat po Ama yung pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy kayo mahayan na itaas at bigyan ng kapurihan Ama sa akin. Salamat po Ama yung dilangin at pinasasalamatan sa kabilang pangalan ng Jesus. Amen. At muna po kayo, tawagin natin mula.